silang lahat. Grabe to, just in breaking news. Umay sila kay Sen Marcoleta. BBM Sona Pinuna. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw sa inyo Ayun. lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga, mainit ang pag-uusapan natin ngayon. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon na nagmula kay Banat Bay. Ayan, syempre, suportahan natin si Sir Banat Bay. Bisitahin nyo ang kanyang YouTube at suportahan natin ang kanyang mga vlogs, mga katunay, para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas ni Sir Banat Bay. Suportahan natin yan and don't forget to subscribe ang channel niya. Ayan, syempre, lalong-lalo na yung Banateros, suportahan din natin yan. Pagpatuloy natin. Patungkol po dito sa lintik na zona na ito. Ay, nako. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Sabi nga ng iba, ang SONA daw ay State of the Nation, State of No Accomplishment instead of State of the Nation Address. Hindi kasi wala naman daw nangyari. Wala namang pagbabalita. 'Di ba? Ito nga sinasabi natin mga kababayan. Ang ibig sabihin po ng SONA, ibabalita mo sa taong bayan kung ano ang nangyayari sa bayan. Ano ba mga accomplishment? Ano na bang pagbabago mula nung nakaraang taon? Mga kababayan, mga wala pong binanggit si PBBM, ang binanggit lang niya ay puro yung pangarap niya. Hindi, yan po ang kanyang... Nakita ko nga doon sa zona niya. Yung dati sinabi niya, yung flood control project, 5,000 po ang nagawa na natin, ganyan. Pero biglang sa zona niya ngayon, biglang salita siya. Lahat daw palpak. Puro palpak ang nakarating sa kanya. Ayan, yan yung sinasabi ko. Parang, paano malalaman na palpak yun? Siyempre, kailangan maging hands-on ka rin kung presidente, di ba? Kailangan nakikita mo talaga, nalalaman mo talagang tinututukan mo talaga yung mga proyekto ng taong bayan. Lalong-lalo na yan, di ba? Kasi kung hindi pa dumaan na naman tong bagyuhan na to at bahaan na to, hindi na naman sila mapupuna, hindi na naman magigising. Kailangan talaga is may dumating pa talagang mga ganyang dilubyo. Hindi nila malalaman kung ano na naman yung problema. Yung problema na yan, dati pa. Dapat dati pa na solusyonan. Ulit-ulit na sinasabi yung kanyang gagawin pa. Mali po yun. Hindi po ito kampanya. Yan din sinasabi pag sa kampanya, di ba? Di ba pag ikaw nangangampanya, sasabihin mo, gusto mo ganito ang mangyari sa bayan ko. Gusto bumaba ang bilihin. Gusto maayos ang trapiko. Yan, yun yung gusto mo mangyari. Pangarap mo sa bayan mo, kaya katatakbo. Pero mga kababayan, anong ginawa sa SONA? Di ba? Iginawang kampanya. Tila lahat ng sinabi niya doon ay hindi pagre-report na accomplishment niya. Ang sinabi niya doon ay yung kanyang pangarap. Anak ng weteng oh. Abay, tulog pa ata itong presidenteng ito ah. Nangangarap ng nangangarap. Wala ho tayo narinig na pagbabalita. At grabe ho ah. Kailangan kasi, di ba, 3 years, di ba, 3 years na panunungkulan. Kailangan talaga is ibalita sa taong bayan kung ano yung mga accomplishment na nagawa. No? Syempre, bukod doon sa sinasabing pangarap, syempre, kung may pangarap siya sa bansa natin, is, para sa akin, good naman. Pero kailangan talaga, yung sinasabi nga ni Sir Banat Bay, kailangan is ipakita mo rin sa tao, no, sabihin mo sa mga tao kung ano yung mga accomplishment na nagawa mo. Kasi kapag wala kang sinasabi na, ito yung accomplishment ko, marami akong nagawa, ganito, ganyan, na nararamdaman ng mga tao. Pag wala ka sinabing ganun, wala. Diba? Kasi, kung puro pangarap lang tayo, syempre, may kasabihan tayo, hindi naman masamang mangarap. Diba? Kahit ano, kaya natin pangarapin. Ako nga, pangarap kong maging trilyonaryo. Diba? Pangarap kong
manirahan sa sa New Zealand. Di ba? Madali lang mangarap, pero hindi mo alam kung paano mo gagawin totoo. Di ba? Kailangan talaga is kung ano yung naging kilos mo, kung ano yung mga kinilusan mo eh. Yun ang importante na gustong malaman ng mga tao. Kung ano yung ginawa mo sa loob ng 3 taong panunungkulan. At kung ano pa yung aasahan ng mga tao sa natitira mong 3 taong panunungkulan. Tama ba ako mga kapatid? Alam no, nung nakaraang taon, dito ka magtataka nung nakaraang taon mga kababayan, ang kanyang pinagmalaki yung flood control project. Di ba? Ano nangyari? Pagkatapos noon, yun yung last year pagkatapos nung SONA, kinabukasan binaha. Napahiya siya ngayon. Tama, mali. Ngayon, bago naman mag-SONA, binaha na naman. Ilang araw na binaha. Alam mo kung anong ginawa niya? Naku po. Ang lupit talaga. Ang kanya namang ginawa this time ay isinisi sa ibang tao yung kapalpakan ng flood control project. Nakakapagtaka lang kasi yung mga media, tila mga pipi na ngayon. Alam mo ito mga media, sa totoo lang, ano talaga kayo prostitute talaga kayo. Halatang bayaran kayo. Kasi hindi na kayo nagsasalita. Para bagang na na kayo, nasapala na kayo ng pera. Isipin nyo kung panahon nito ni Pangulong Duterte, sigurong kaliwat kanan ng batikos, pero ngayon, grabe ho. Umuoo lang ang media. Ito yung malaking katarantaduhan mga kababayan. Bakit o kanyo? Kaya ka piniling presidente, hindi para manisi. Kaya ka piniling presidente ng yung, ewan ko sa'yo, bumoto sa'yo. Hindi naman kasi kailangan siguro, yung paninisi, no? Walang sisisihin kung talagang tinututukan talaga yan. Kasi kung papaubaya lang yan, sige, gawin nyo yan. Tapos wala na, hindi mo napapansin kung ano-ano na yung gagawin. Wala talaga. 'Di ba? Walang mangyayari kung ipapaubaya. Parang sa negosyo 'yan eh. Magtatayo ka ng isang negosyo pero iba yung hahawak. 'Di ba? So kung iba yung hahawak doon, hindi mo papansinin yung negosyo mo, hindi mo bibisitahin, hindi mo kakamustahin, hindi wala kang niha-niho na naririnig sa'yo, yung tipong may tao naman ako diyan, bahala na sila diyan. Mahirap yung ganun. Kailangan kapag nagtayo ka ng isang negosyo, kailangan naka-hands-on ka. Ngayon, kung merong ibang taong may hawak ng negosyo mo na pinagkatiwalaan mo, kailangan nandudoon ka pa rin, nakamonitor ka pa rin. Hindi pwedeng wala ka doon. Yun yung naging kulang eh. Diba? Itong flood control project nung nakaraang taon, 2024, is pumalpak. No? Doon pa lang dapat alam na eh. Kasi may mali nang nangyari. So, dapat hindi na maulit yun. Tutukan na yon. Kaso nga lang walang nangyayari, hindi tinutukan, kaya ganito na naman yung nangyari. So kung hindi na naman matututukan to, sa susunod na taon, ganyan na naman ang mangyayari. Para solusyonan mo yung problema, hindi mo naman sinulusyonan. Oo. Nanisi ka lang na nanisi ng ibang tao. Tapos kunwari, tapang-tapangan ka pa. O kunwari, meron ka pang pinupuntirya pero hindi mo naman mapangalanan. Gago! Banat ba, hindi ko naman maintindihan sinasabi mo kasi hindi naman ako nanood ng SONA. Ano ba yung sinasabi mo? Saglit, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi baka akala ninyo niloloko ko kayo. Hindi po, ito, ipapakita ko sa inyo na ito ho ba ay pagre-report ng mga accomplishment? O ito ba ay paninisi lamang sa kapalpakan ng gobyerno? Ito tanungin ko kayo. Papanoorin natin itong bahagi na ito na kung saan ay sinisi yung ibang tao kaysa sa mag-report. Panoorin natin ha. Ito. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emon. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at sino yung palpak? Ikaw! Bakit kanyo? Yung proyekto daw palpak. Kanino hubang proyekto yan? Sige nga! Di ba DPWH yan? Kung hindi man DPWH, MMDA yan. Kanino ba under yan? Sa'yo! Yun lang. Sa'yo under yan. Ngayon ka magre-report, sasabihin mo palpak. Palpak ka! Sana ang sinabi mo, ang dami kong nakita na mga baha dyan, palpak talaga ako. Gago! Parang masasabi ni Banat Bay. Mas maganda inamin na lang. Hindi ko kasi binantayan yung DPWH.
Yung mga Yun kaibigan, yung sinasabi natin eh. Mas maganda talaga tinututukan. No, napakahirap pag hindi mo talaga tinutukan. No, hindi naman gagawa yung mga yan eh. Kung ano, papagawa ka ng bahay, hindi mo tutukan yan. Pagkatiwala mo yung bahay mo sa mga karpintero mo, nako, mas lamang pa yung pahinga kaysa gawa. Ganun yan. ko na kontratista, ay sila lang ang nakinabang. Gago! Bakit hindi ganun? Abay, tinitira mo ngayon yung iba. Sino ba? Alam mo, eto yung ganitong style. Nagaya lang niya ito. Alam niyo kung kanino niya nagaya ito? Doon sa kapatid niya. Sa kapatid niya na sinisi na ang buong gobyerno except siya. Ganon din ang ginagawa kayo ni Marcos. Sinisisi niya yung gobyerno except siya. Alam mo, wala akong problema doon sa yung alam mo na may problema, pero aamin ka. Oh. Ako yung problema, mali ako eh. Hindi ko nabantayan yung DPWH eh. Hindi eh. Pinaiinit mo talaga ulo ko. Gumuho. Oh. At yung Tapos tangin ng itong mga amuyong, sabi niya, palpak daw yung control, yung Palakpakan control pa sila project. no? Pumalakpak! Tangin ng yan. Yan nga yung nakakatawa eh. Yan yung binabalita eh. Inamin ng palpak, nagpalakpakan pa. Siguro natutuwa sila kasi inamin ng pumalpak. Ay, siguro ganun, Sir Banat ba eh. Inamin niya, no? Aminado siya sa pagkakamali niya. Minsan kasi maraming natutuwa sa ganun eh. Yung aminado ka sa pagkakamali mo. Yan sabi ko, shit. Anong klase kayong mga kongresista kayo? gumuho. Ba't kayo pumapalakpak? Hindi ko magets eh. Ang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Marami sa flood control, palpak at gumuho. Bakit papalakpak? At yung iba Tuwan-tuwa pa yung mga ulul. Tuwan-tuwa kayo na palpak at gumuho. Parang mas gusto-gusto nila yung ganun eh, no? Palibasa, hindi naman kasi sila naaapektuhan eh. Hindi naman binabaha yung lugar ng mga yan eh. Ibig ko sabihin, hindi naman binabaha yung mga bahay niyan. Pero kung yan, apektado ng baha yan, ewan ko lang kung magpalakpakan yan. Baka mamaya isa yan sa mga nagagalit dyan, baka nagmumumura pa yan. Ba't kayo papalakpak? Utangin ng yan. Nakakainit ng ulo eh. Bakit kayo papalakpak? Doon sinabing palpak yung flood control project. Sino ba nag-aproba niyan? Di ba Kamara at saka Senado? Kayo-kayo rin yan eh. Yung nanonood, kayo-kayo yan. Tapos papalakpak kayo. Pinalpakan nyo yung palpakan. Pinalakpakan nyo yung kapalpakan nyo. Ang lab. Parang mas gustong-gusto nila yung palpak eh, no? Parang baliktad na nga yung panahon nila eh. Panahon ngayon, mas binibigyan ng pabor ang mga palpak na gawain. Kaysa yung meron kang achievement na nagawa. Kapag meron kang achievement na nagawa, marami silang reklamo. Di ba? Pero kapag ikaw marami kang palpak na nagagawa, wala silang reklamo. Mas minamahal ka pa nila. Bunin nyo, kausap. guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Bakit kayo pumalakpak? Utang inan yan. Alam naman natin na siguro natatawa si Marcos. Ewan ko kung natatawa si Marcos dito o tanggap niya. Para kasi nakakabwisit yung ganun eh, no? Kahit naman ako, pag ako nanonood na Sona tapos ganyan pinapalakpakan yung... Parang ano ba itong mga taong to? Ba't pumapalakpak? Alam nating maraming kumikita dyan. Biglang pumalakpak. Ang labo ng camera, bakit? Hindi ko inedit to Dinownload ko lang ito. Nilang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla Na? na nagkakarakit sa mga proyekto. Alam daw ng buong madla nagkakarakit sa proyekto, ba't kayo pumalakpak? Mga kickback, Si Raul. mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan, Ewan ko, hindi, ipaliwanag nyo nga ho sa akin ito. Hindi ko maintindihan. Pakipaliwanag nga ho sa akin, bakit sila pumapalakpak? Sige nga ho, hindi kasi baka mamaya ako lang. Ayun nga yung sinasabi ko, Sir Banat Bay. Baka mamaya pumapalakpak sila kasi itong taong to aminado sa pagkakamali. Once in a blue moon lang yan, minsan lang sa isang tao yan. Baka mamaya ganun yan. Bigyan na lang natin ng katwiran na ganun. Ang tanga. Sinabi ng presidente, palpak ang flood control project.
Marami ang kumikita dito. At alam natin yan. Hindi ko magets eh. Para kang nagsabi ng negatibo, tapos pinalakpakan mo. Parang ganire. Marami dito ang may kabit. Ano sa tingin ninyo gagawin ng asawa ninyo? Di ba sasampalin kayo? Ba't ka pumapalakpak? Marami dito ang nabubuntis na mga YouTuber. Palakpak. Kasi sabi ko, baliktad din panahon ngayon eh. Kung nandyan asawa nyo siguro, sampalin kayo nun. Tayo na ba't ka pumapalakpak? Marami nabubuntis na YouTuber, nanganganak daw sa Amerika. Hindi ko talaga magets eh. Ako aaminin ko sa inyo ha. Hindi ko ito magets. Pwede ko bang pakipaliwanag dyan sa ibaba? Isulat ninyo, bakit sila pumapalakpak? Bakit sila tuwan-tuwa na sinasabi ni Marcos palpak yung flood control, palpak yung maraming kumikita dito sa blood control pero pumapalakpak sila? Para kasi napaka-awkward. Marami daw kumukubrang kickback pero papalakpak. Oh. Hindi kaya yung mga pumapalakpak yung mga kontratistang mga congressman? Alam naman natin eh. Kasi kailangan ko pa bang ispellingin yun? Hindi na. Nadimanda na ako eh. I-google nyo na lang. Oh. Maganda siguro. Kayo na magpangalan. Oh. Sino yung mga kontratistang congressman na na-involve sa kung saan saang palpak na proyekto? Oh. Clue. Bigyan ko kayo ng clue. Binanatan to ni Joel Villanueva. Kayo na magbanggit. Oh. At nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayun, Naghiyawan? Galit na, naghiyawan. Mas lalong lumakas. Mahiya naman kayo. Pinagsasabihan niya na yung mga mahiya naman kayo. Palakpak sila eh. Ewan ko. Ewan ko kung anong meron itong mga congressman natin. Parang nagkaroon na sila lahat ng Torres syndrome. Oo, feeling ko lang. May tumayo pa. Gago! Nagtayuan pa eh, no? Standing ovation. Mga sip-sip na mga amuyong, Gago! Mga sip-sip, mga putang na nyo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Gaya-gaya ito kay Duterte. Siguro sinabihan siya na, alam mo, Mr. President, kasi parang totoo yung sinasabi ni Duterte na mahina ka nila lang, kaya this time maggalit-galitan ka sa SONA. Ngayon ko nga lang siya nakitang galit eh. Yung galit na ganyan, talagang talagang parang kakaiba na siya ngayon. Hindi, kung dati niya pag ginawa yan, no, di ba? Yan naman talaga ang dapat gawin bilang pinuno ng isang bansa. Kasi kung ikaw talaga is magiging sunod-sunuran ka, ganto, ganyan. No, bilang pinuno, ikaw ang pinuno. Wala, sasamantalahin ka lang ng mga alitap-tap na nakapaikot sa'yo. Gaya ng nangyari sa kanya, di ba? Masyadong parang sinamantala na siya. Parang sila na yung nasusunod, parang hindi na siya presidente eh. Lalong-lalo na parang may umiepal pa sa kanyang mas presidente pa sa kanya. 'Di ba? Natatabunan na siya masyado. Kaya kailangan talaga ganyan. 'Di ba? Yung Duterte style talaga na ipakita yung leadership. 'Yun ang kaimportante. Hindi, ito galit-galitan siya dito. Sa loob-loob ko, bakit mo hinayaan? Ang problema, itong mga nakaraang taon, yung mga proyekto na yan, ginawang gatasan ng mga kontratista, mga congressman, at maging DPWH. Hindi naman mangyayari yan kung binantayan mo yan. Oo. Kung binantayan mo yan, hindi sana nangyari. Sa'yo yan eh. Under sa'yo ang DPWH. Oo. Kaya di ba, yung sinasabi ko, dapat binabantayan lahat ng mga proyekto, hindi pinababayaan yan. Kasi once na hindi mo binantayan yan, nandiyan na manggagaling, diyan na magsisimula yung mga kickbackan na mangyayari. Hindi talaga nila aasikasuhin yan. No, dapat since day one pa lang is talagang tinutukan na yan. Oh.
Sa bawat proyekto, dapat bago pa ilabas yung pera, tama ba? May kalidad ba? Kasi Guma- kung alam mo naman sa sarili mo na talagang may kickback na nangyayari, dapat ganun na yung ginawa eh. 'Di ba? Alam mo naman pala eh. Na ganun ang mangyayari, kailangan tutukan ko to kasi may mga gantong anomalya rito. Hindi pa pwedeng makalusot sa akin to. 'Di ba? Parang inamin niya na rin na talagang may ganun. Kaya alam niya na 'yon na ganun talaga, na kailangan talagang isbantayan mo. Kaso nga lang wala pa rin, parang bahala na kayo diyan. Pero sana sa susunod, 'di ba? Sa susunod na taon is hindi na maulit-ulito. 'Di ba? Kung yan ang sinasabi na ganyan, katapang na kailangan bantayan, sige, mas maganda 'yon. 'Di ba? Binibigyan pa rin natin ng katwiran yung sinasabi niya. 'Di ba? Kahit pa paano. Gana pa. Di ba yung halimbawa na nga lang yung sinasabi ni Yorme sa Maynila. Ilang congressman yun na tinutukoy niya. Di ba? Na nagpagawa pero hindi naman gumagana. Sino ba ang gumagawa? Sige nga. Sino bang nagsusupervise niyan? Hindi naman yung congressman eh. Basta siya makahuthot. Basta siya, may alat yung project dun sa distrito niya, makahuthot siya dun, tapos sino na nag-i-implementa ng proyekto? Yung DPWH na. Kung matino kang presidente, kung ikaw ay hands-on na presidente, Yun. di bantayan mo dapat. Yun Hindi mo ang binantayan kaya kailangan. nakalusot tapos Yun, maninisi ka kailangan. ngayon. Kasi hindi porket na leader ng isang bansa, halimbawa, leader ka, hindi mo na kailangan maging hands-on. Kailangan maging hands-on ka sa mga tao mo. Kailangan tinututukan mo sila, binabantayan mo. Hindi mo pa pwedeng ipagkatiwala yung mga ganyang klaseng bagay kung alam mo sa sarili mo na mayroong mga ganong nangyayari. Kailangan maging maingat ka kasi taong bayan yan, serbisyong tao yan eh. Kapag yan pumalpak, talagang tatalbog sa leader yan. Tatalbog sa'yo, babalik sa'yo yan. Kaya kailangan ingatan mo. Di ba? Hindi ko talaga magets eh. Di ba? Hindi ko magets bakit hindi mo binantayan tapos ngayon sisisihin mo yung gobyerno. Sino ka ba? Ikaw yung nasa gobyerno. Ikaw ang presidente. Ikaw ang pinakakataas-taasang implementor, executor. Kaya nga nasa executive branch ka eh. Ikaw ang mag-execute nung mga budget. Kung tama ba ang paggamit. Kasi eto mga kababayan, kahit sabihin natin, halimbawa lang, corrupt talaga. Corrupt talaga yung proyekto sa isang distrito. Kung wari, kumatkong yung meron sinasabi mong for the boys, kumatkong yung congressman. Kasabihin niya, gawa ka dito pero 30% sa akin dito Pero kung binantayan mo yung DPWH at tiningnan mo, sandali, bakit ganito yung mga bibili ninyong Huli yun. gamit? Oo, tama. Ano ito low quality ito Hindi ito yung nakasulat Bakit Sa ganito una pa to? lang makikita mo Hindi, kaya nga alam mo, paulit-ulit natin sinasabi, napaka-importante na naging mayor ang isang mamuno bilang presidente. Kasi nakikita niya sandali. Di ba? Ito yung ginamit sa parang mali ito Hindi ito fit Hindi ito ayos sa ganitong klaseng proyekto Makikita mo ngayon. Oo. Anong ginawa mo? Umupo ka, pinabayaan mo, tapos sa bandang dulo, hoy, sino kayong mga kumatkong dyan? Tapos na, nakatkong na. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang video na yun, ng boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.